بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب unang-una ay pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya sa atin. Alhamdulillah, dito na naman tayo sa ating muling pagkikita upang pag-aralan ang madda o di kaya subject ng al-lughatul arabiyyah sa aklat na Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Taib, sa nakaraan na ating pag-aaral ay nagkaroon tayo ng assignment. Taib, so alhamdulillah, nasa mga 11 yung mga nakapag pasa ng kanilang mga assignment. Alhamdulillah. At yung iba naman ay hindi sila nakapagpasa. Siguro sa kadahilanan ng hindi sila nakapasok noong nakaraang klase natin. Tayo ba? Ala kulli hal, insyaAllah, bawi na lang po yung iba sa susunod natin na mga assignment, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tayo, bilang paalala sa ating mga kasamahan na may mga nagpasa ng kanilang mga assignment, alhamdulillah, halos ay lahat ay matataas yung mga grades. May mga naka-perfect, meron din mga hindi. Pero halos lahat matataas yung grado. Yung iba naman dito ay kaunti lang yung pagkakamali nila. Meron lang tayong konting lilinawin dahil po may mga nagsulat po ng kanilang mga assignment. Pwede nyong tingnan sa pwede nyong tingnan yung inyong mga sagot sa inyong mga papel o di kaya saan man ninyo sinulat yung mga answer ninyo. Taib? Kikita po ba? Wala po yan. Taib, liga. Taib, ito, nakikita po ba? Taib, alhamdulillah. So ngayon po ay may mga ibang mga brothers tayo, di kaya sisters tayo na nagkakamali sila sa ibang mga answer. Kagaya na lamang, di ba sabi natin ay wala pong lalabas sa mga kalimat o di kaya mga salita na nakuha natin. Meron pong mga nagsulat ng tinatawag na muhandisa o di kaya muhandis. Di na po natin mabanggitin kung sino po yung mga nagsulat kagaya ng al-muhandis. Yung muhandis po ay hindi pa ho natin nakukuha yon. At saka meron din pong nagsulat ng al-madrasa. Wala pa po tayong nakuhang al-madrasa. Taib. At meron pong maliit na mga pagkakamali ng iba. Kagaya po ng pagsusulat nila ng al-kursi. Kagaya po ng pagsulat nila ng al-kursi. Yung al-kursi po ay meron po siyang ya. Yung iba pong nagsusulat ng al-kursi ay ganito po yung pagkasulat nila. Sin lang po. Kasi dapat po is ganito yung pagsulat sa kanya. Hindi kaya may parang ganito yung pagsulat sa kanya. Ganyan. Meron po siyang iya sa dulo. Taib. At saka meron din pong nagsulat ng al-kitab
na sinabi niyang ganito yung pagkasulat niya. Like, palagyan natin dito sa number 10, ilagay natin. Sabi niya, Al-Kitabu Jadidun, sinulat niya ng ganito. Ganyan lang. Tapos, ganyan. Kitabun. Al-Kitabu, yung pagkasulat niya. Nawala po yung alif sa pagitan ng ta at sa ba. Kasi yung pagsulat po ng Al-Kitabu, ganyan po. Meron po siyang alif sa pagitan ng ta at sa kanang ba. Al-Kitabu Jadidun. Taib. Meron din pong iba na siguro nakalimutan niya yung ba. Kagaya ng At-Tabibu. Meron pong nagsusulat ng At-Tabibu na naiwan niya po yung ba. Diretso po siya sa ya. Kasi dapat ganito po yung pagkasulat sa kanya. Ba yung mauna, tapos ya, tapos ba na naman. Ganyan. Taib. Meron din pong nagsulat na ito parang malalaman natin na medyo beginners talaga siya. Dahil yung pagsulat niya ng kasi di ba sinabi natin ay lahat ng isusulat dito ay mauunahan siya ng alif at sa lam. Ang ginawa po ay ganito. Sinulat yung alif at sa lam, tapos siniparit yung kalima. Nakasiparit po siya. Parang yan ang rajulun. Nakasiparit po yung rajulun. Hindi po siya nakasiparit. Dapat po siya ay nakakonect po siya sa lam. Kagaya ng ganito, isulat natin sa number 1. Kagaya ng ar-rajulu. Ganyan. Ganyan, ar-rajulu. Ganyan po. At saka meron din pong nagsulat. Halos lahat po ng may mga nagsusulat ng ganun ay nakasiparit po yung alif at saka lam. Hindi po. Kailangan po nakakonect siya. Nakakonect po siya sa lahat ng mga kalimat. Okay? Meron din pong nagsulat ng al-waladu. Sabi niya, al-waladu. Yung pagkasulat po niya ng al-waladu ay ganito. Yung wow, parang kung hindi ako magkamali, ganyan yung pagkasulat niya. Tapos, yung waladu niya is nakaganyan. Yung wow na nakakabit sa lam. Hindi po ganyan yung pagsulat. Yung pagsulat po ay susulat na sa taas. Al, tapos wow, tapos lam at saka dal. Yung harf po na wow ay hindi po siya nakukunikan sa unahan, ay yung sa dulo niya. Ganyan po yung tama sa kanya, ganyan. Hindi po pwedeng makakabit sa kanya yung ibang mga salita. Kagaya rin po ng dal, ng ra, alif, ganyan. Kailangan po nakasiparit siya. Taib. Siyan lang po yung mga konting mga mga mulahada sa inyong mga assignment. Meron din po, kagaya po ng an-najmu, yung nun ay naging badge mo. Naging badge mo po. I-check nyo po yung nagsagot ng an-najmu. At saka yung at-tajir. Yung at-tajir, yung tajirun, yung negosyante. Yung tajirun ay meron po siyang alif sa pagitan ng ta at saka jim. May nagsulat po na walang alif. Sabi niya, at-tajiru. Tajiru. Ganyan. So, kailangan nyo pong isanayin yung inyong mga sarili sa pagsusulat, ng tamang pagsusulat. Ganyan, kailangan maging meron kayong kaalaman patungkol sa mga pagsusulat ng mga salita upang hindi po kayong magkamali. At saka may iba po na tagdalawang bisis nag-submit ng kanilang mga assignment. Meron naman pong 3 bisis. Ganyan. So, alhamdulillah, nakikita natin yung kanilang pagiging interesado sa pagpapasa ng kanilang mga assignment. Taib. Lakul hal, syukran po sa lahat ng nagpasa ng kanilang mga assignment.
At inshallah doon po sa mga ibang hindi pa po nakagawa ng assignment, inshallah sa susunod po nating assignment ay dapat po kayo makapagsagawa. At yung mga nagsagawa po ng assignment ay na parang nakikita nyo ba yung mga scores nyo sa Gmail? Kasi parang na-send ko po yung mga scores nyo doon sa type. Okay. Type, wala pong problema, type. So yun po yung natin. Na-send po natin yung mga grado ng assignment type. Dito tayo sa ating tatalakayan ngayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dito po tayo nakuha na po natin tong al-kalimat al-jadida. Dito po tayo magsisimula ngayon sa portion na ito. Dito. Type. Hindi po yung kay Ukhti Junaida ay hindi yata nalagay yung score niya. Pero 10 po siya. Parang 10 yata yung score niya, type. Dito po tayo sa ating topic ngayon. Sabi dito, Najmun, an-najmu, rajulun, ar-rajulu, dikun, ad-diku. Itong diku po dito ay damma po ito. Ito. Damma po yan. Siguro lang sa medyo luma na po yung copy na ito kaya medyo hindi po siya may nabubura pong mga haraka. Type. Dikun ad-diku. Talibun at talibu. Ngayon po ay kailangan ko pong ipaalam sa inyo na dito po sa mga salita sa Lugha Arabiya, yung mga kalimat ay may mga katawagan po siya. May mga katawagan po. Lalo na pag nagkakaiba siya ng kanyang tinatawag na itsura. Type. Si Akdelson ay hindi po na isend yung siya. Type inshallah mamaya ay babalikan natin yung sa assignment. Type. May mga katawagan po yung mga salita ng Lugha Arabiya, yung mga kalimat, may mga katawagan po siya. Kabilang sa mga katawagan, lalong-lalo na sa mga pangalan ng bagay, ay mayroon po siyang katawagan sa Lugha Arabiya. Meron po tayong tinatawag sa Arabic na ganito. Tinatawag na nakira. Nakiratun. At saka ma'rifatun. Yung nakiratun at saka ma'rifatun. Yung nakiratun, yung ibig sabihin po ng nakira, marami po itong ibig sabihin, pero yung karaniwan niya pong kahulugan ay tinatawag na yung hindi tiyak, hindi mo sigurado, hindi mo alam. Type. Yung ma'rifatun ay tiyak, yung tinatawag sa Tagalog na tiyak, yung alam mo. Pero yun po ay dito sa kanyang kahulugan. Ngayon, sinabi natin kanina ay may katawagan yung mga salita. Dito tayo focus tayo sa tinatawag na katawagan, hindi sa kanyang kahulugan. Yung katawagan po ng
may katawagan po yung mga pangalan na nakiratun at saka ma'rifatun. O di kaya nakira at saka ma'rifa. Taib. Yung nakira po, pag sinabi natin yung kalima na yan, yung salita na yan ay nakira, is nangangahulugan po ay yun po yung kalima na wala po siyang alif at saka lam. Kagaya po ng rajulun. Gaya po ng rajulun. Wala po siyang alif at saka lam. Pag sinabi natin yung salita na yan ay ma'rifa, ibig sabihin, yan po yung salita na meron po siyang alif at saka lam sa kanyang unahan. Kagaya ng ar-rajulu. Ar-rajulu. Taib. So, yung nakira, pag sinabi natin yung kalima na yan, yung salita na yan, ay nakira, dapat papasok agad sa iyong isipan na yung tinutukoy doon yung salita na walang alif at saka lam sa unahan. Pag sinabi natin yung kalima na yan ay ma'rifa, ay yun po yung kalima na meron po siyang alif at saka lam sa unahan. Naintindihan po ba? Taib. Barakallahu fikum. Waffaqakumullahu subhanahu wa ta'ala. Taib. So yun po yung khulasa ng salita na topic natin ngayon. Pag sinabi nating najmun, pag sasabihin ko ano po yung salita na ito, anong uri po yung salita na ito, sasabihin natin nakira. Bakit mo sinabing nakira? Dahil wala po siyang alif at saka lam. Pag sinabi nating an-najmu, meron na po siyang alif wa lam. Ano po yung tawag ng kalima na ito? Pwede natin siyang sabihin na ma'rifatun o di kaya ma'rifa. Taib. Dapat po nating malaman ito dahil pag gumawa po tayo ng mga sentence o di kaya mga jumla, ay nakasalalay po yung pattern ng paggawa ng sentence o di kaya jumla sa mga ganitong katawagan. Taib. Kagaya na lamang po ng mga example dito sa unahan niya, sa next page. Taib, sa next page po tayo. Sabi dito, an-najmu, sa number 1, an-najmu ba'idun. Sino po yung makakapagbigay ng kahulugan ng an-najmu ba'idun? Taib, yung naunang nagtaas ng kamay si Sa'aduddin. An-najmu ba'idun, ang kahulugan niya po, Sheikh, is ang bituin ay malayo. Ang bituin ay malayo. Barakallahu fik. Ahsant. Taib. Yung tinatawag na an-najmu ba'idun, yung salita po na ito ay kumpletong sentence na po. Kahit dalawang kalima lang, ay tama po siyang, o di kaya kumpleto na po siya na sentence. Tama po siya na jumla. Taib, dalawang kalima lang, dalawang salita. Pero, pag gumawa po tayo ng dalawang salita, ay, yan na po yung sinasabi natin kanina, ay yung pattern niya ay nakasalalay doon sa kanyang katawagan. Nakasalalay doon sa kanyang katawagan. Dahil po pag naggawa tayo ng jumla, sentence, kagaya ng an-najmu ba'idun, kailangan po yung naunang kalima ay dapat ma'rifa, mim, ma'rifa. At yung pangalawa naman dapat ay nakira. Dapat po yung naunang kalima ay meron po siyang alif at saka lam. At yung pangalawa naman ay wala po siyang alif at saka lam. Intindihan po ba? Pag sinabi nating an-najmu ba'idun, ay ang bituin ay nasa malayo. Taib. So hindi po pwede na gawin nating nakira, walang alif, walam yung najmun. Kasi sasabihin natin najmun ba'idun, between, malayo. Wala na po siyang ang. 'Di ba? Wala na po siyang ang. Tapos pag nagsagawa po kayo ng sentence, ito po yung tatandaan ninyo. Pag nagsagawa po kayo ng sentence, ay kailangan po ay alam nyo yung
sinusulat niyong mga salita. Kagaya ng an-najmu, yung salita na yan ay hindi pangalan ng tao, kung hindi pangalan ng mga bagay. Dahil pag pangalan po ng mga tao, kagaya ng sinabi natin, hindi po siya kailangan lagyan ng alif at saka lam. Kagaya ng Muhammadun ba'idun, si Muhammad ay nasa malayo. Ganyan. O di kaya Zaidun ba'idun, si Zaid ay malayo. Hindi na pwedeng lagyan ng Az-Zaidu, Al-Umaru. Dahil pangalan po ng tao ay lahat po yan ma'rifah. Yung pangalan po ng tao, lahat po yan ma'rifah. Lahat po yan tiyak. Yung alam natin. Pag sinabi natin Umar, hindi po tayo magbabanggit ng Umar. Maliban na lamang kung alam natin kung sino si Umar. Taib? Pero pag nagbanggit tayo ng rajulun, o di kaya ar-rajulu, pag sinabi natin ar-rajulu, ibig sabihin, alam natin kung sino yung tinutukoy natin na lalaki. Hindi lang natin pinangalanan. Pero pag sinabi natin rajulun, walang alif, walam, nagbanggit lang tayo ng tao na hindi natin kilala kung sino yon. Yun yung tinatawag na ma'rifah, tiyak natin kung sino siya. Pag sinabi natin ma'rifah, tiyak natin kung sino siya. Yung nakira naman, hindi natin tiyak kung sino yung tinutukoy doon. Taib? At saka sa mga pangalan po, sa paggawa po ng sentence, tinatalakay natin ito upang meron kayong pattern sa paggawa ng sentence. Sa dalawang salita lamang po. Sa dalawang salita. Dahil darating po tayo sa tatlong mga kalimat, 4 na mga kalimat, at may mga mamamagitan sa kanila na mga huruf. Taib. Pero ito ay kinakailangan po dito yung idudugtong mo sa kanya na isang kalima, ay kailangan po hindi siya po pangalan ng mga bagay o di kaya anumang uri ng mga kagamitan o di kaya hayop. Taib? Hindi po pwede. Bakit hindi pwede? Kung papansinin po ninyo, lahat po ng nakadugtong sa mga salita na ito, yung mga pangalawa, kagaya ng ba'idun, waqifun, hulwun, jamilun, ghaniyun, faqirun, maridun, jadidun, maftuhun, ladidun, tawilun, qasirun. Wala pong pangalan ng mga bagay na nagpapangalan ng, yung gamit na yan, ba'idun, yung pangalan niya. Wala po kayo makikita na pangalan ng bagay, nagpangalan ng ganito. Taib? Hindi po pwedeng sabihin na yung pangalan ng bagay na yan is jadidun. Kung hindi, yan po yung tinatawag na siya po yung nagbibigay ng impormasyon doon sa naunang kalima. Pag sinabi natin an-najmu, bakit ang najm? Ba'idun. Siya yung nagbibigay ng kwento. Yung mga kalimat na ito, siya yung nagbibigay ng kwento doon sa mga nauna. Kaya hindi po pwede na al-ba'idu najmun, babalik ta rin mo, hindi po pwede. Pero hindi po natin sinasabi na hindi po pwedeng lagyan ng alif walam ito. Lahat po yan pwedeng lagyan ng alif at saka lam. Pero maiiba po yung kahulugan niya. Pag sinabi natin an-najmu ba'idun, ang bituin ay malayo. Pero pag nilagyan po natin ng alif at saka lam, yung tinatawag na ba'idun, magiging an-najmul ba'id, ang bituin na malayo. Yun na po yung magiging kahulugan niya. Ang bituin na malayo, hindi na po sa mga hulugan ng ang bituin ay malayo. May iba na po yung kahulugan niya. Pero hindi sapat yung sentence na ito. Kailangan mayroong susunod sa kanya. Yung pinag-uusapan natin dito, paano kagagawa ng sentence na sapat na sa kanya yung dalawang kalima. Taib? Naintindihan niyo po ba? Baka may mga hindi naka-gets. Pwede nating ulitin insyaAllah subhanahu wa ta'ala.
Saglit lang po ah. Taib. So yun po yung ating binigay na paunang paliwanag sa mga ganitong sentence. Dalawang kalima, pwede kang mag-create ng sentence. Hindi po pwedeng sasabihin mo, asukkaru, mada. Yani, asukkaru labanon. Ang asukal ay gatas. Hindi po pwede. Maliban na lamang kung yung gagawin mo sa kanya, yung totoong kwento sa kanya. Taib. So yun po yung dapat nating malaman dito. Sa pangalawa, sabi niya, ar-rajulu waqifun. Ang lalaki ay nakatayo. Ang lalaki ay nakatayo. Pag sinabi nating ar-rajulu waqifun, tama po yung sentence. Ang lalaki ay nakatayo. As-sukkaru hulwun. Ang asukal ay matamis. Ang asukal ay matamis. Pang-apat, at-talibu maridun. At-talibu maridun. Yung estudyante ay nagkasakit. Wala pong tao na nagpangalan na nagkasakit. Wala po. Maliban na lang siya yung kwento doon sa talib. Taib. Ad-diku jamilun. Yung manok ay maganda. Yung manok ay maganda. Wala pong manok na nagpangalan ng Jamilun. Maliban na lang kwento sa kanya yon. Taib. Ad-daftaru jadidun. Yung notebook ay bago. Yung notebook ay bago. At-tajiru ghaniyun. Yung negosyante ay mayaman. Ay mayaman. Taib. Ad-dukkanu maftuhun. Ang tindahan ay nakabukas. Yung dukkan, yan yung store. Taib. Al-waladu faqirun. Ang batang lalaki ay mahirap. Faqirun. Kabaliktaran ng ganiyun, faqirun. O ganiyun, mayaman. Faqirun, mahirap. Taib. Yung faqirun, pinaka mahirap na tao. At tufahu ladidun. Ang apple ay masarap. Ladidun, masarap. Walang bagay ngayon nagpapangalan ng masarap. Maliban na lamang ko, yun yung kwento sa kanya. Kinikwento mo sa kanya. Kagaya ng sabihin mo, at tufahu ladidun. Ang apple ay masarap. Taib. Yung panghuli naman ay at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Ang doktor ay mataas at yung may sakit ay qasirun. At yung may sakit ay qasirun. Ay tawag nito, mababa, maikli. Taib. So, naintindihan niyo po ba? Mayroon po ba kayong tanong na hindi niyo na Taib? Taib, yung founder natin, meron siyang katanungan. So, al-waladu faqirun. Al-waladu po ay ang bata. Ang batang lalaki. Taib. Faqirun, mahirap. Mahirap. Taib. Si Ukhti Khadija, meron po siyang tanong yata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ano ko lang po, pakilinaw lang po. Sa nakiratan, salita ay walang alif lang. Pero pwede tayo, pero pwede gamitin ng tanwin. Naam. Yun po yung nakira, lagi po siyang tanwin. Dalawa po Okay. lagi pong dalawa yung
ano niya. Hindi po ibig sabihin na yung nakira, hindi po siya pwedeng maging ma'rifa. Pwede po. Pwede po siya maging ma'rifa. Yung Okay, inaano so lang natin sa ma'rifa at saka nakira, pag sinabi nating ma'rifa, nalagyan ng alif at saka lam, ibig sabihin nalagyan, yung original niya ay nakira. Walang alif at saka lam. okay. Ibig sabihin Okay. naman kung yung nakira nalagyan ng alif at saka lam, naging ma'rifa na siya. Hindi Yung na siya pwede lagyan ng tanwin. hindi na siya Kasi may pwedeng alif lagyan at ng lam na siya. naam. Hindi na po Okay. siya pwedeng lagyan ng tanwin. Isa na lang po yung dhamma pag meron na Jazakallah siyang alif khairan. at saka lam. Binabanggit lang natin tong ma'rifa at saka nakira para pag nakakita kayo ng mga kalimat, kahit hindi nyo alam yung kahulugan, pag nakita kayo ng salita, kalima, na may alif walam, alam nyo na agad na itong kalima na to ay ma'rifa. Anong dahilan? Dahil meron siyang alif at saka lam. Taib? Aywa, jazakallah khairan, Sheikh. Taib. Dito naman tayo kay Dilson. Sheikh, ano nga kahulugan ng gani yun, Sheikh? Ghaniyun ay mayaman. Mayaman po. Taib. Okay. Mayaman. Pakon po. Afwan. Taib. Dito naman tayo sa susunod natin na dito tayo sa tamrin. Tamarin. Dito sa mga exercises. Sabi niya dito, iqra, waktub, ma'adabti wa awakhir al-kalimat. Basahin mo at isulat mo kasama ang paglagay ng haraka sa dulo ng mga salita. Kagaya ng albab. Ano yung tinatawag na haraka ng ba dito? Albab. Ano yung haraka? Taib. So dito lahat naman ito ay nakuha natin yung mga salita dito. Babasahin ko na lang tapos lagyan nyo ng haraka yung mga papel nyo dyan o di kayo ano ba yung ginagamit nyo dyan, is lagyan nyo po ng haraka. Kagaya ng gagawin natin. Yung albab, sasabihin natin albabo. Albabo. Isa lang po yung dhamma. Lahat po ito isa lang yung dhamma ng nasa huli. At-tajiru. At-tajiru. Taib. An-najmu. Al-qamaru. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baytu. Al-masjidu. Al-rajulu. As-sukkaru. Al-waraku. Taib. Ngayon naman ay dahil nakuha na natin yung mga iba't ibang kalimat, ngayon po ay may bago tayong assignment. Ito po yung assignment natin. Same process lang. Same process lang po yung assignment natin. Inshallah, sana ay makagawa na po yung mga ibang ikhwa natin na makagawa sila ng mga assignment. Taib, ganun din po yung gagawin dito. Magsusulat po kayo ng kalima na yung mga kalimat na nakuha lang po natin. Yung mga kalimat na mga nakuha lang po natin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ngayon dito naman tayo sa susunod na dars. Taib. Ito po ay kasali din sa assignment natin. Taib. Sige ka. Parang magkapares lang ng mukha ito eh. Taib. Isali po natin to sa assignment. Dalawa po yung assignment natin. Ano naman yung gagawin dito? Yung gagawin dito ay i-connect mo lang po siya. I-connect mo. Example yung talib. Lagay mo dyan kung yung tama niyang answer is example, at-talibu maksurun. Kung nabali, gaganyan mo lang. I-connect nyo lang po yung tamang sagot doon sa kanyang mga kalimat. Taib. So, dalawa po yung assignment natin. Yung una at saka itong pangalawa. Wade? Intindihan nyo po ba? Taib. Meron po tayong mga kalimat al-jadida. Kagaya po ng hulwun. Hulwun, matamis. Maridun,
may sakit. O di kaya pasyente, tinatawag ng pasyente, marid. Pag pumunta kayo ng tawag nito, ng hospital, kahit wala kang nagpapacheck up ka lang, wala kang sakit, sasabihin sa'yo, ay nalmarid. Ibig sabihin doon, saan yung patient? Tayo, maridon, may sakit. O di kaya nagkasakit. Ad-dukkanu, ito yung store, tindahan. Ghaniyun, mayaman. Tawilun, mataas. Fakirun, tawag na mahirap. Kasirun, yung kabaliktaran na mataas. Ano ba sa Tagalog yung kasirun? Maikli, Mababa, Sheikh. mababa, Pandak, Sheikh. Pandak. pandak. Kung sa tao, pandak. Pero kung nasa mga bagay, is mababa siguro. Maiksi. Maiksi. Tut. Putot. Tahib. At-tufahu. Yung kalima na at-tufahu, masyayikh, yung at-tufahu is apple. Yung at-tufahu, ma'rifa. Dahil meron po siyang alif at saka lam. Pag ginawa po natin siyang nakira, paano po siya basahin? Sino po yung makakabasa? Ano, Sheikh? Faddal. Kapag basa po, Sheikh, pag wala siyang alif at saka lam, tufahun. Tufahun. Naam, tufahun. Kasi bakit natin to sinasanay? Dahil darating po meron pong portion dito na mga tamrin, yung mga exercises na sasabihin nila, gawin mo yung kalima na ito ng nakira. Pag hindi natin alam kung ano yung nakira, at saka ma'rifa, hindi natin alam kung paano natin isasagawa. Type. Ganun din po yung ad-dukkanu. Meron po siyang alif at saka lam. Pag ginawa po natin siyang nakira, ay tatanggalin natin yung alif at saka lam, magiging dukkanun. Magiging tanwin na po yung sa dulo niya. Dukkanun, wala na pong alif at saka lam. Type. Malinaw po ba yung mga kahulugan ng mga salita dito? Type. Dito tayo ngayon sa panibago nating topic. Yung topic po na ito ay talagang para po sa beginners. Kaya mali po yung may nagsasabi na hindi po para sa beginners yung aklat na ito. Kasi meron pong nagsasabi na yung aklat na ito ay kailangan mayroon kang background sa Lugha-Arabiya. Hindi po dapat, kasi Lugha-Arabiya ito dapat pang beginners to. Pero kung sasabihin natin na kailangan dito yung may marunong na magsulat saka magbasa, yun po yung pinakakailangan dito. Type. So ngayon, meron tayo ditong al-huruf al-qamariyah wal-huruf al-shamsiyah. Yung topic na ito is mapapag-aralan po ito sa ibtidaiyah, dito sa elementary, sa mga mababang mga grado. Pang beginners talaga. Yung mga nagsasanay pa lamang ng pagsusulat is ito. Makakatulong ito sa kanila sa pagbabasa, pagsusulat. Type. Yung pinaka punto po dito sa topic na ito ay kailan po mababasa yung alif at saka lam, at saka kailan po mag-silent yung hindi mababasa yung alif at saka. Nababasa siya pero hindi siya nababanggit. Kailan mababanggit yung alif at saka lam, kailan naman hindi nababanggit yung alif at saka lam. Type, Dilson, meron yata siyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Sheikh, yung sa ano po, pag yung alif lam, yung lam po nababanggit siya pag ang kalimat sa kamariya, at yung pag hindi siya po nababanggit, yung silent lang siya, yun ng asyamsiya. Naam, type. Inshallah, yun po yung tatalakayan natin. Maraming salamat po. Type. Yun po yung kagaya ng nabanggit ni Akdilson, yun po yung tinatawag na may katawagan po yung mga salita na nababanggit yung alif, yung lam doon sa alif at saka lam. At may katawagan rin po yung hindi pagkabanggit ng lam na doon sa kalima na meron siyang alif at saka lam.
Taib. Tinatawag yung huruf al-qamariyah at saka al-huruf al-shamsiyah. Ito yung huruf al-qamariyah. Taib. Dakika. Ito yung huruf al-qamariyah, al-huruf al-shamsiyah. Ginamit lang po siyang huruf al-qamariyah dahil mayroon siyang dahilan at tinawag naman siyang shamsiyah. Ito lang po yung pangaulo niyang katawagan, pero hindi ibig sabihin na may malaking kahulugan yan dito sa maudo na ito. Katawagan lang po yan sa kanila para malaman natin na may grupo na ganito. Yung grupo po ng al-huruf al-qamariyah, ito po yung mga salita na nababanggit yung lam. Kagaya po ng al-qamariyah, al-qamar. Nababanggit po yung lam. Pag sinabi naman nating ash-shamsiyah, ito po yung hindi mo na mababanggit yung lam, maliban na lang mag-direct ka na sa shin. Ash-shamsiyah. Ash-shamsiyah. Kagaya nung nasa mga example, kabilang sa huruf, yung huruf, maraming mga letter. Pag sinabi natin harf, pag sinabi natin huruf, maraming mga letra. Yung unang letra kagaya ng alif. Pag yung alif, kagaya ng ab, yung original po niya ay ab. Abun. Yan po yung original niya. Nung napasukan siya ng alif at saka lam, ngayon yung usapan dito yung lam. Yung pumasok sa kanyang lam, mababanggit ba siya o hindi? Yung maksud dito, pag pumasok yung alif at saka lam sa alif, mababasa yung lam. Mababasa yung lam. Magiging al-abu. Al-abu. Taib. Al-abu. At yung ba naman, al-babu. Yung jim, al-jannatu. Yung ha, al-himaru. Al-kha, al-khubzu. Yung ain naman, al-ainu. Yung ghain, al-ghainu. Yung fa, al-famu. Yung qaf, al-qamaru. Yung kaf naman, al-kalbu. Yung mim, al-ma'u. Yung waw, al-waladu. Yung ha, al-hawa'u. Yung ya, al-yadu. Taib. Yung mga huruf na ito ay kabilang sila sa huruf al-qamariyah, yung mga huruf na nababanggit yung lam. Nababanggit yung lam. Dito naman sa shamsiyah, kagaya ng ta, yung mga shamsiyah, yung mga huruf na ito, mula sa ta, yung sa, yung dal, hanggang dito sa nun, sa dulo niya, kinakailangan po yan pag napasukan sila ng alif at saka lam, naunahan sila ng alif at saka lam, ay kailangan po sila ng tasdid. Tinatawag na tasdid, yung parang ganyan. Kasi hindi mo na mababasa yung lam, direct ka na sa tasdid. Sasabihin kagaya ng dito sa tajir. Yung pagbasa po niyan ay at-tajiru. Hindi po pwede nating basahin ng al-tajiru. Al-tajiru. Pagbasa po niyan ay at-tajiru. At-tajiru. Taib. Kagaya ng pangalawa, yung sa tha, as-sawbu. As-sawbu. Sa dal, ad-diku. Ad-diku. Sa dal naman, ad-dhahabu. Ad-dhahabu. Sa ra, ar-rajulu. Ar-rajulu. Sa zay, az-zahratu. Az-zahratu. Sa sin naman ay as-samaku. As-samaku. Sa shin, ash-shamsu. Ash-shamsu. Sa sad, as-sadru. As-sadru. Sa dad naman ay ad-dayfu. Ad-dayfu. Sa ta, at-talibu. At-talibu. Sa dha naman ay al-dhahru. Al-dhahru. Sa lam naman ay al-lahmu. Al-lahmu. Sa nun, an-najmu. An-najmu. Taib. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ito po ay hindi tayo masyado mag-focus dito dahil may ugnayan lang to sa pagbabasa. Taib. Pero insyaallah, sa pamamaraan ng tadrib, sa continue na pag-aaral natin sa aklat na ito, mas magkakaroon tayo ng pansin dito. Yung magkakabisado natin siya insyaallah subhanahu wa ta'ala, kung anong kalimat yung tutunog yung lam, anong kalimat yung hindi tutunog yung lam.
pag may binasa kayo na hindi tumunog yung lam, yun na yung tinatawag na kabilang siya sa Shamsiyah. Pag may binasa kayo na tumunog yung lam, ibig sabihin ay membro siya sa Qamariyah. Taib, membro siya sa Qamariyah. Bibigyan natin ng kahulugan yung mga salita dito para madagdagan yung problema ninyo yung mga kalimat na magagamit nyo sa pagsasalita. Taib. Yung al-ab ay ang tatay. Al-babu ang pinto. Al-jannatu ang paraiso. Maru ang donkey. Taib. Al-khubzu ang tinapay. Al-ainu ang mata. Al-ghada'u yung pagkain sa tanghali. At tanghali ba yun? Lunch. Yung tawag nilang lunch. Al-ghada'u, yun yung pagkain sa lunch. Al-famu, yung bibig. Al-qamaru, ang buwan. Al-kalbu, ang aso. Al-ma'u, ang tubig. Al-waladu, ang batang lalaki. Al-hawa'u, yung hawa naman ay minsan tinatawag na itong hangin. Yung hangin. Al-hawa. Taib. Al-yadu, ang kamay. Dito naman tayo sa Shamsiyah, at-tajiru, ang negosyante. Lahat po ng merong alif wala, magsisimula po yan ng ang. Pag yan po yung nauna sa salita. Taib. At-thawbu, yung tinatawag nilang thawb, yung ano ba yung tawag sa Tagalog na thawb? Yung juba. Yung kimon. Yung ginagamit pagsala. Yung sinusuot ng mga nagsasala, ng mga kalalakihan. Yung thawb. Ano ba yung tamang tawag sa Tagalog ng thawb? May nakakaalam ba? Si Ukhti Wahida parang gusto na magsalita. Taib, si Ukhti Suraya, ano po yung pagkakalam Siya, niyo sa... Ustad. Ano? Kimon po ba? Siguro, kasi hindi natin alam kung may mga kasama tayo ditong bihasa sa Tagalog, baka hindi nila maintindihan yung kimon kasi parang pangbangsamura yata yung kimon. Type. Importante, alam yung ibig sabihin ng thawb. Kasi yung ginagamit ng mga lalaki na pag nagsasala sila, yung mataas na damit. Sa mga lalaki po ito, thawb. Adiko, ito yung manok. Yung tandang manok. Al-dhahabu, yung dhahab, ang ginto. Ar-rajulu, ang lalaki. Az-zahratu, yung zahra, yun yung uri ng bulak. Yung bulaklak, rose. Okay. As-samaku, ang isda. As-syamsu, ang araw. As-sadru, ang dibdib. Ad-dayfu, ang bisita. Ad-dayfu, ang bisita. At-talibu, ang estudyante. Al-dhahru, ang likod. Al-dhahru. Al-lahmu, ang karne. Ang najmu, ang bituin. Taib. May di ba kayo nasulat na kahulugan dito bago tayo maglipat sa susunod na page?
طيب تفضل تفضلي. Number 3 sa saang banda? Sa Kamariya. Sa Kamariya ay al-jannatu. Yung al-janna, yan po yung paraiso. Inshallah ay hilingin natin sa Allah na makapasok tayong lahat sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma Allahumma amin. Taib. Amin. Taib. Al-himaru, yun ay yung donkey. Himar. Taib. Sino pa? Si Salaman. Ustad, yung number 9 tsaka number 10 po yung kahulugan. Sa Shamsiya o di kaya sa Kamariya? Shamsiya po. Taib. Sa Shamsiya, yung as-sadru, yun yung dibdib. Hindi kasali yung tiyan, yung dibdib. Yung ibig sabihin nito yung sadar. Yung basta yung tinatawag niya dibdib. Yung dibdib hindi kasali yung tiyan dito. Kasi yung iba naman pag sinabing dibdib, lahat na lang nandyan sa ano niya. Yung sa taas ng tiyan, yun yung dibdib. Taib, ang daif, ad-daifu, yun ang bisita. Ang bisita. Taib, pag sinabi mo kung kasambahay ka, tapos may dumating na bisita, sasabihin mo, jaa ad-daifu, dumating ang bisita. O di kaya kung nagagwapuhan ka sa bisita, sasabihin mo, ad-daifu jamilun. Yung bisita ay gwapo. Okay na po ba sa mga salita dito? Sa mga ibang mga sisters natin, brothers natin dyan. Dito naman tayo sa kanyang exercise. Sabi niya dito, iqra al-kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawaid an-nutq al-huruf al-qamariyah wash-shamsiyah. Basahin mo yung mga salita, yung mga kalimat na sumusunod. Waktubha mura'iyan, isulat mo siya na meron kang kasamang pag-iingat doon sa kanyang mga roles. Doon sa kanyang mga roles sa bigkas sa mga huruf dito. Taib. Mula sa Kamariya at sa Shamsiya. Kailangan natin ng participation dito ng mga estudyante natin. Taib. Simulan natin kay Akh Dilson. Yung sa simula po, Akh. Sa simula. Yung sa Ito. dyan na po sa kalimat pa. Taib. Al-baytu. Anong klase siya? Shamsiya ba? Sa Ano po siya? Al-baytu Kamariya. Al-baytu Kamariya. Bakit po Kamariya? Kasi po nabibigkas yung lam. Taib, nabibigkas yung lam. Ahsan. Dito naman tayo kay Ukhti Khadija Alonto. Dito sa pangalawa, umiiyak yung bata. Pangalawa, Ustad. Itong sa pangalawa na. Marunong. Adiko. Adiko. Taib, Adiko. Lang pangari ay lang Shamsiya. Shamsiya. Naam. Binigyan mo ko ng idea dito. Sabi mo, Lamus Shamsiya. Sa ibang katawagan, doon sa mga madrasa, tinatawag nitong Lamus Shamsiya at sa Lamul Kamariya. Naam. Tama po yun. Shamsiya po ito. Yung half na ito ay sa Shamsiya. Taib. Al-Mudarrisu. Taib. Huwag na yung Mudarris. Nabasa natin. Dito naman sa pang-apat, kay Ukhti Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الباب Al-babu. Taib. Al-babu. الباب Ano po siya? Shamsiya o di kaya kamariya? حروف حروف قمرية حروف Sa kamariya. قمرية Bakit po. bakit الحرف sinabi mong kamariya? Ano yung napansin mo sa kanya? Hmm? Bakit sinabi mong kamariya? Busaba yung alif at lam. Sunod sa kanya ay ba. Yung lam ay Sabi napabanggit ko po. dahil ba yung sa unahan niya. Ay yung sumunod sa kanya. Di ba? Kasi po. Opo. So dito naman tayo kay Ukhti Salaman. Yung kasunod niya po dito. Waalaikum Ustad. Salam. At-talibu. Naam. At-talibu. Ano po siya? Shamsiya o kamariya? Lamu Shamsiya po. Shamsiya. Taib. Ahsanti. Barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Ukhti Junaida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Asakar? As-sukkaru. As-sukaru. As-sukkaru. Ano po to? Shamsiya o kamariya? Syamsiyah. Shamsiya. Bakit po Shamsiya? Ang lam na walang haraka, nasundan siya ng sin na may syadda. Taib. Yung lam hindi nabanggit dahil yung sumunod sa kanya yung sin. Yung sin kabilang sa Shamsiya. Taib. Ahsanti. Barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Nur Hanifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Taib. Ad-daftar. Naam. Ad-daftar. Ad-daftaru. Ad-daftaru. Naam. Ad-daftaru. Ano to? Shamsiya o kamariya? Shamsiya po. Yung dal ay Shamsiya. Taib. Kabilang sa huruf ng Shamsiya yung dal. Anong nangyari sa lam? Na-silent po siya dahil po dun sa nadoble po yung Dahil sa waw dal. sa taas. Opo. Dahil At sa saka dal. may waw po sa Taib. Dahil sa dal, dahil kabilang siya sa grupo ng Shamsiya. Taib. Shukran po. Barakallahu fiki. Taib. Dito naman tayo kay Ukhti Sitti. Makadatar. Assalamualaikum Ustad. Salam. Al-akhu, kabilang Al-akhu. po siya sa al-huruful. Kabilang po siya sa al-huruful kamariya. Al-kamariya. Yung alif kabilang sa huruf al-kamariya. So anong nangyari sa lam? Lam, Ustad. Mabibigkas po yung lam. Lam. Taib. Ahsanti. Barakallahu. Al-akhu. Yung pagbagasa po nito ay al-akhu. Hindi po al-akhu. Al-akhu. Direct lang po sa al-akhu. Taib. Dito naman tayo kay Ukhti Suraya. Assalamualaikum Ustad. Salam. Al-Rasul. Al-Rasulu. 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 Dito po ay yung ra, yung ra kabilang sa Shamsiya. Opo, Shamsiya. Pag sinabi ng Shamsiya, nagsasilent yung lam. Opo. So kailangan natin i-silent yung lam, hindi al-Rasulu. Paano natin i-silent yung lam? Ar-Rasulu. Ar-Rasulu. Ahsanti. Barakallahu fiki. Yun po yung tama. Ar-Rasulu. Meron po siyang tasdid sa ra. Hindi na po mababanggit yung lam. Ahsanti. Barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Bab Soler. Abdul Aziz. Ito ba yung si Abdul Aziz? Naam ya Sheikh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Al-wajhu. Al-wajhu. Taib. Yung waw dito, saan naka-membro? Sa Shamsiya o Kamariya?
Kamaria ya Sheikh. Kamariya. Tayo, ahsan. Dahil nabanggit yung lam. Kaya nababanggit yung lam. Tayo, dito naman tayo kay Akh Walid. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullah. As-sadiqu. As-sadiqu. As-sadiqu, naam. As-sadiqu. Yung sad kabilang sa huruf mada. Huruf asyamsiyah. Huruf asyamsiyah, naam. Ahsan. Kung ganun ay hindi mababanggit yung lam. Dito naman tayo kay Ukhti Nurhayna. Al-Qur'anu. Naam. Huwag po kayong mag-alin lang maglagay ng mga harakat sa mga dulo. Lahat po ito dhamma. Yung nasa dulo nito. Hanggang wala pong dahilan na magkasra sa kanya, magsukun sa kanya, magfatha sa kanya, lahat po yan naka-dhamma. Kung mag-aaral po tayo ng nahu, yung sa grammar ng Arabic, ay yun na po yung pinakabisik sa kanya. Lahat ng salita dhamma, yung nasa huli. Maliban na lamang kung may dahilan na sa kanya. Type. So yung kaf dito, saan siya nakabilong? Sa Syamsiyah o sa Kamariya? Sa Kamariya. Naam, Kamariya. Type, ahsanti, barakallahu fiki. Sino pa yung hindi pa pag-participate? Si Akh Nasrullah, nandito ba? Okay ba yung connection natin dyan? Si Akh Ariel. Si Ukhti Saima. Sino pa? Yung yun, di pa sila nakano. Salamiya. Taib, si Ukhti Salamiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu. As-salatu. Yung sad, saan siya nakabilong? Sa Kamariya o sa Syamsiyah? Syamsiyah po. Syamsiyah, naam. Ahsanti. Kaya kung ganun, nababanggit yung lam. Tama ba? Hindi po. Hindi po nababanggit. Hindi. Ahsanti, barakallahu fiki. Taib, dahil po sa oras natin, babasahin ko na lang po yung mga natira. Al-Ka'batu Qamariyah, Ar-Ra'su Syamsiyah, Al-Isba'u Qamariyah, As-Sabunu Syamsiyah, Al-Dhufru Syamsiyah, Al-Fajru Qamariyah, Al-Dhuhru Syamsiyah, Al-Asru Qamariyah, Al-Maghribu Qamariyah, Al-Isha'u Qamariyah. Dito naman sa kahulugan niya, bigyan natin ng kahulugan kasi parang at least meron kayong mga bagong mga salita, insyaAllah. Dahan-dahan lang yung pag-memorize, insyaAllah. Taib. Al-Baytu, ang bahay. Ad-Diku, ang tandang manok. Al-Mudarrisu, ang guro. Al-Babu, ang pinto. At-Talibu, ang estudyante. As-Sukkaru, ang asukal. Ad-Daftaru, ang notebook. Yung ad-daftar, ibig sabihin niya ay notebook. Al-Akhu, ang kapatid na lalaki. Al-Akhu, ang kapatid na lalaki. Ar-Rasulu, ang tawag nito, yung messenger. Propeta Sheikh. Magkaiba yung propeta. Yung propeta po ay, yung sa Arabic ng propeta, Nabi. Yung Rasul naman sa yung inutusan. Ang inutusan. Ang sugo. Sugo, yun. Ang sugo. Taib, ang sugo. Ahsan. Al-wajhu, yung mukha. Ang mukha. As-sadiqu, ang kaibigan. Kaibigan na lalaki. Taib. Al-Qur'anu, ang Qur'an. Yung Qur'an natin. As-salatu, ang sala, yung
pagsasamba, Pagdarasal siya. pagdarasal. Pagdarasal. Taib, syukran kay Dilson. Pagdarasal. Ang pagdarasal na. Al-Ka'batu, ito yung Kaaba. Ang Kaaba, yung Kaaba doon sa Makkah. Yung pinagtatawafan, yung umiikot yung mga nag-o-umrah o di kaya nag-hajj. Ar-Ra'su, ang ulo. Ar-Ra'su, ang ulo. Al-Isba, yung mga daliri. Yung daliri. Al-Isba'u. As-Sabunu, yun yung sabon. Yung sabon na ginagamit natin. Az-Zufru, yung kuko. Yung kuko, alam niyo, yun ba yung sa Tagalog, yung kuko? Yung ginagamitan natin ng nail cutter. Al-Fajru, yun yung oras ng Fajr. Yung pagdarasal ng umaga. Madaling araw, yun. Yung pagdarasal ng madaling araw. Az-Zuhru, ito naman yung sa kalagitnaan ng araw. Ito yung mga pangalan ng mga pagdarasal. Az-Zuhur, ito yung nagsasagawa tayo ng pagsasala sa kalahati ng araw. Al-Asr, ito naman yung sa hapon. Al-Maghribu, ito naman yung wakto ng pagdarasal sa hapon, yung palubog na yung araw. Yung Isha naman ay, ito naman yung after ng Maghrib, kung saan pumapasok na yung sobrang dilim na wala na po siyang magkitang kahit kaunting ng araw, sikat ng araw. So yun po yung mga ibig sabihin ng mga salita dito. Kung meron po kayong mga katanungan, pasensya na po kung lumagpas tayo ng ilang minuto. So kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong magtanong. Yung mga wala na pong katanungan ay dahil po sumobra na tayo sa oras, maaari na po kayong lumabas kung wala na po kayong katanungan. So yung mga may tanong, pwede kayong magpaiwan upang magtanong. So simulan natin sa nagtatanong kay Akh Dilson. Sheikh, pwede po ba ma-send mo doon sa yung mga bago po kasi yung iba pa din nasundan? Bagong Naam, inshallah. Yun, isulat natin yan. Yung mga kalimat, huwag kayong mag-alala. Dahil sisikapin po natin isulat yung mga kalimat na ito. Ang inihiling lang po natin ay unang-una ay ang sinisikapan ko po na isulat ito para mas madali ninyong i-memorya. Yung masakit lang kung magsisumikap tayo magsulat tapos wala mag-memorize. So ay, Sheikh, yung assignment ko po pala, Sheikh. Naam.